Whatever it takes, use a red eyes on a moon and the... Nawawalan na ng pag-asa ang mga miners na mabuhay dahil sa matinding pag-atake ng mga halimaw hanggang sa tuluyan ng masira ang kanilang ginawang harang. Sa gitna ng kaguluhan, dumating sina Zylo at agad niyang pinasabog ang mga halimaw. Kasabay nito, umatake rin si Tatsuya at mabilis na hiniwa ang insektong halimaw. Naglabas ang nilalang ng tila sapot ngunit hindi natinag si Tatsuya at patuloy lamang niya itong pinaghiwa-hiwa bago muling umatake. Napanganga na lang ang mga miners habang pinapanood ang matinding labanan. Muling pinasabog ni Zylo ang isang kumpol ng mga insektong halimaw dahilan upang tuluyang maubos ang mga ito at matapos ang laban. Matapos nito, napansin ni Norgale na nasa mabuting kalagayan ang mga miners at sinabi niyang sama-sama silang aalis sa minahan at bibigyan ng parangal para sa kanilang serbisyo. Sinabi ni Zylo na kunin ng mga miners ang kanilang mga gamit upang lagyan ito ni Norgale ng Sacred Seal na magsisilbing sandata laban sa mga fairies. Ipinaliwanag ni Norgale na sa loob ng minahan, dahil walang sikat ng araw na nagbibigay lakas sa kanila, mabilis maubos ang enerhiya ng Sacred Seal sapagkat may hangganan ang naipong liwanag sa isang bagay. Gayunpaman, mas mababa ang konsumo ng seal energy kapag direktang ginamit sa kamay kumpara sa mass-produced seals, at mas improved pa ang epekto nito. Tinanong ni Norgale si Zylo kung hanggang kailan pa sila tatagal sa laban. Maya-maya isang lalaki ang nagtanong kung ano ang nakaipit sa damit ni Zylo, at ipinaliwanag nito na iyon ang sumusukat sa dami ng luminescence sa kanyang katawan, na humihina habang nauubos ang enerhiya. Nagpasalamat ang lalaki sa ibinigay na tubig ni Zylo at ikinwento na dati ay 50 silang miners hanggang sa isang kasamahan nila ang makarinig ng mga boses, umalis habang sila'y natutulog, at pagbalik ay isa na itong halimaw. Handa na ang lahat, pati na rin ang mga sandatang gagamitin ng mga miners. Nagbigay ng malino na instruksyon si Norgale, si Tatsuya ang manggangune sa daan habang si Zylo ang magbabantay sa likuran. Inutusan din niya ang mga miners na protektahan ng isa't isa at mariing iginiit na walang maiiwan kahit sino. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang yumanig ang paligid, tila napaaga ang pagdating ng mga halimaw. Isa-isang nagsulputan ng mga insektong halimaw at agad namang kumilos si Zylo, mabilis na pinasabog ang ilan sa mga ito. Dahil sa dami ng kalaban, nagsimulang matakot ang mga miners. Sa gitna ng tensyon, tila nagbiro pa si Norgale, sinabing si Zylo ang mauunang mamatay, susunod siya, at huli si Tatsuya. Dahil sa kilos ni Teorita, napansin ng priest na nagbago na ang kanyang asal simula nang umalis si Zylo, at sinabi nitong wala na itong silbi bilang isang weapon. Samantala, ipinahayag ni Captain Kivian na sa oras na handa na ang lahat, agad na silang aalis. Matapos talunin ang lahat ng insektong halimaw, agad inutusan ni Zylo na gamutin ang mga sugatan at uminom ng tubig isa-isa. Sinabi rin niya na sa oras na handa na ang lahat, bumalik agad sila sa kani-kanilang pwesto. Gayunpaman, narinig ang mga reklamo ng ilang miners na hindi na sila makagalaw at masakit na ang kanilang mga paa. Dahil dito, nagsalita si Norgale at nagbigay ng mga salitang pampalakas ng loob. Dahil sa kanyang motibasyon, isang lalaki ang tumayo at nagsabing susubukan nilang magpatuloy, na ikinagulat ni Zylo sa pagiging epektibo ng kanyang mga salita. Napansin din ng lalaki ang seal sa leeg ni Zylo bilang isang hero, at sinabi na sa kabila ng kanilang mga nagawang kasalanan, nagpunta pa rin sila upang iligtas ang lahat. Muling yumanig ang paligid kaya agad silang naghanda para sa panibagong pag-atake. Unang kumilos si Zylo, pinasabog ang papalapit na insektong halimaw. Sa pagkakataong ito, sumugod na rin ang ilang miners at buong tapang na inatake ang mga kalaban. Pinasabog din ni Zylo ang ilang insekto sa kisame, ngunit kasabay nito ay may ilang miners na nasugatan. Isang lalaki ang muntik ng paslangin ng halimaw nang bigla itong matuhog ng espada. Kasunod nito, bumuhos ang napakaraming espada na pinaulanan ang mga insektong halimaw, at ang may gawa nito ay walang iba kundi si Teorita, ang God of Swords. Tulad ng dati, humingi muli si Teorita ng papuri sa kanyang pagtulong. Matapos nito, inutusan ni Norgale ang mga miners na lalagyan niya ng Sacred Seals ang mga espada at pagkatapos ay ibaon ang mga ito sa lupa. Agad tinanong ni Zylo si Teorita kung paano ito nakatakas sa mga Holy Knights at sinagot nitong nakalusot lamang siya. Dahil dito, hiniling ni Teorita na purihin siya, ngunit mariing tumanggi si Zylo. Sa kabila nito, nagpumilit pa rin si Teorita hanggang sasabihin ni Zylo, tulad ng lagi niyang paninindigan, na wala siyang balak gamitin ng isang goddess. Nalungkot si Teorita at natanong kung ano ang plano ni Zylo para sa kanya. Sinagot siya nito na huwag niyang subukang mamatay, huwag mag-alay ng buhay para sa ibang tao o sa kahit anong dahilan, at manatiling buhay kahit papakiramdam niya ay wala siyang silbi. Natuwa si Teorita sa mga salitang iyon at sinabing sapat na ang mga ito para sa kanyang sakripisyo.
Dagdag pa niya, kaya raw siya laging nasa malayo ay dahil concern siya sa kaligtasan ni Zylo, na agad namang itinanggi nito. Gayunpaman, mariing sinabi ni Theorita na isa siyang goddess na isinilang upang magamit. Sa huli, tila inasar pa niya si Zylo, sinabing ito ang kanyang knight at hindi nito mapipigilan ang nais ng kanyang puso. Muling yumanig ang paligid at nagsilabasan na naman ang mga insektong halimaw. Isang insekto ang muntik ng lamunin ng grupo, ngunit agad pinalipad ni Zylo ang hawak nitong espada patungo sa halimaw na nahati ang katawan bago tuluyang sumabog. Nang muli sana siyang umatake, bigla silang napatigil dahil sa isang matinis at masakit sa tengang boses. Gayunpaman, tila walang epekto ito kay Tatsuya, kaya nagpatuloy siya sa pag-atake. Maging si Theorita ay hindi rin naapektuhan, niyakap niya si Zylo at sinabing dahil sa kanilang powers of protection and healing, nababawasan ng ingay sa tenga. Nagprotesta si Zylo at sinabing hindi niya kailangan ng tulong nito, ngunit sinagot siya ni Theorita na mamaya na ang reklamo dahil may paparating na mas malaking banta, ang Demon Lord Blight. Isang higanteng puno ang biglang lumitaw, isang punong halimaw na muling naglabas ng matinis na ingay, dahilan upang mapadapa ang mga tao. Dahil sa boses na iyon, isang lalaki ang unti-unting lumapit sa puno, ngunit agad siyang pinigilan ni Zylo upang hindi mapahamak. Nagpasya si Zylo na suportahan na lamang si Tatsuya habang nakikipaglaban ito. Inutusan niya si Theorita na lumikha pa ng maraming espada na ginamit niya bilang suporta habang papalapit si Tatsuya sa punong halimaw. Nagpatuloy ang mga pagsabog ni Zylo hanggang sa makalapit si Tatsuya at buong tapang niyang hiniwa ang halimaw sa dalawa, ngunit nagawa pa rin siyang balutin ng mga sanga. Dito napagtanto ni Zylo na hindi iyon ang main body ng halimaw. Itinuro ni Theorita ang isang tila bulaklak na may mata, ang tunay na pinagmulan, kaya handa na sanang umatake si Zylo nang bigla niyang maramdaman na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga Holy Knights at agad inutusan ni Captain Kivia na suportahan ang goddess at ang mga miners. Ngunit napatigil ang mga ito dahil sa nakabibinging ingay ng Demon Lord. Dahil dito, kumilos si Zylo at isa-isang tinulungan ng mga Holy Knights. Sa kabila ng pagkakapulupot ni Norgale, pilit pa rin siyang bumangon at ginamit ang lamparang hawak niya, nagpakawala ng blue flame patungo sa Demon Lord na nakaligtas sa mga taong nakapulupot. Nang mapansin ni Zylo ang epekto, agad niyang sinabi kay Norgale na sunugin na ang core nito. Ngunit bago niya magawa, kumilos ang Demon Lord at banitin siya, dahilan upang mabitawan niya ang lampara. Nang subukang kunin ng Demon Lord ang lampara, naantala siya ni Tatsuya na lumaki ang mga kamay para palakasin ang kanyang paghila. Kinuha ni Theorita ang lampara at inihagis kay Zylo, ngunit hinadlangan siya ng Demon Lord sa paggamit nito. Dahil sa galit ni Norgale, pinagtataga niya ang kanyang paa hanggang sa maputol ito. Habang bumabagsak patungo sa mata ng halimaw, tinusok niya ito gamit ang kanyang espada na nagbigay ng pagkakataon kay Zylo upang makawala. Sa wakas, nagawa ni Zylo na sunugin ng Demon Lord na nagresulta sa kanilang tagumpay laban sa halimaw. Agad binigyan ng paunang lunas ng mga miners si Norgale sa kanyang naputol na paa. Bumalik na rin sa dati ang kamay ni Tatsuya, ngunit bumagsak ito dahil sa sobrang pagod. Si Zylo naman ay napaupo lang, humihinga at nagpapahinga matapos ang lahat ng nangyari. Masaya ang bawat pamilya sa pagbabalik ng mga miners na minsang inisip na wala ng pag-asa na makauwi pa. Pinuri ni Venatim ang kanyang mga kasamahan sa ginawa nila at sinabing huwag na lang alalahanin ang naputol na paa ni Norgale dahil mapapalitan ito ng kung sino man. Sinabi naman ni Zylo na sana ay palitan ito ng maganda dahil marami itong nailigtas na tao. Makikita pa rin ang pagkadiri ng ilan sa mga tao habang tinitingnan ng mga heroes, ngunit sinabi ng isang menero na kasama nila kanina na sa susunod ay maiintindihan na rin nila ito. Agad namang sinabi ni Zylo na sanay na silang makarinig ng ganitong bagay. Ayon sa lalaki, kahit ano pa ang sabihin nila, sila pa rin ang nagligtas sa buhay ng lahat. Bilang pasasalamat, may batang babae na naghandog ng isang bulaklak kay Zylo. Ngunit biglang umapal si Theorita at sinabing lumuhad muna ang bata dahil sa pamamagitan ng kanyang blessing, nagawa ng knight niya na makipaglaban ng magiting. Sinabi rin nito na siya muna ang bigyan ng parangal. Nag-react si Zylo at pinatigil si Theorita, sinabing isang bata din naman siya. Lumapit siya sa bata, kinuha ang bulaklak at sinabing na-appreciate niya ang kalooban nito kahit hindi ito nababagay sa kanya. Tinawag niya si Theorita at sinabing sa kanya na lang ang bulaklak, kinuha ito ni Theorita, napangiti, at nagpatuloy ang masayang asaran ng dalawa. Bilang pasasalamat sa patuloy ninyong suporta, mamimigay ako ng 100 petot sa isang solid subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, i-like ang video at mag-comment kung ano ang masasabi ninyo sa episode na ito.
Pipili po ako ng isang comment mula sa mga video na maa-upload simula January 24 hanggang January 31 at i-announce ang winner sa February 1. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta, mga kaanilog. Thank you for watching.